Alam po ba nyo, memorize pa ba nyo ang Ten Commandments? Kasi po, in the coming days, Jesus will deal about the inner meaning, the inner significance of the simple statements in the Ten Commandments. Yan po ang ating nakita ngayon, narinig sa Gospel of Matthew chapter 5, verses 20 to 26. Ang kanyang mother statement for all of this, reflection niya sa mga gustong maging alagad niya, those who want to follow him. Sabi niya, kung hindi daw mas angat ang kanilang pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos, ng utos ng Panginoon. Yung po sa akin ang commandments are kalooban ng Diyos, kagustuhan, bago siya tingnan natin bilang batas o utos. Gusto po ito ng Ama para sa akin. Kasi ikabubuhay po natin. Sabi niya, kung hindi mas mataas ang antas nyo ng pagsasagawa to fulfill the righteousness of the law above the scribes and the Pharisees, hindi kayo makakapasok sa langit. Ha? Sabi ni Jesus, narinig nyo na you shall not kill. And whoever kills will be liable to judgment. Tapos sabi niya, yan ang sinabi ng Moises. Yan ang nakalagay sa 10 utos. Correct. Pero I tell you, bakit hindi dapat pumatay? So, sinasabi ko sa inyo, huwag man kayong magagalit. Kasi pag kayo nagalit, pwede na kayong pumatay. Pero pag in-avoid mo ang galit, ang anger, then hindi ka makakapatay. So to be able to fulfill, thou shall not kill, thou shall not even be angry. Huwag mo ikimkim ang galit sa puso mo. Kasi habang naandun yun, pwedeng dumating sa galit mo, sa lakas talaga ng galit mo na kinikimkim, pumutok. At ang pagputok nito ay patayin ng isang tao. O at least siguro sa iyong isipan, parang wala na siya. Hindi na siya kasali sa buhay mo. Ang tawag doon ay dead ma kapalagi sa kanya. Di ba kasama mo sa bahay, kapatid mo, kabilang, kunyari sa aking kongregasyon ng mga pare. Kasi tayo po ang pinagsama ng Diyos eh. So paano mo palaging kikimkimin sa puso na meron kang isang tao na sana ang tingin mo kunin na ni Lord? Diba? Hindi mo nga pinapatay physically eh. Pero dahil sa galit, pwedeng wala na siya sa buhay mo. You think him to be a fool, raka, sabi nga niya. Pero mo nakalagay dito, if you tell to your brother, sira ulo ka eh, you will be liable to the fiery Gehenna. Ano ba yung fiery Gehenna? Very descriptive dyan kay Jesus. Kasi isang lugar sa Jerusalem, doon po tinatapon lahat ng basura outside the city. Meron doon malalim na parang gorge, parang valley, small valley. At doon po tinatapon lahat ng kanilang trash, garbage. Parang Smoky Mountain po dati sa Tondo. Palagi pong umaapoy, nagko-combustion. Ang tawag nila doon, fiery Gehenna. Yun ang tinatawag nila ng hell. That's hell for them. Sabi niya, so therefore, anong positive action pag ikaw ay may galit? Hindi lang. Pag alam mo may tao may galit sa iyo, paano mo hindi paabutin sa pagpapatayan? Di makipag-reconcile ka. Kahit hindi ikaw ang may kasalanan, pero alam mo, mayroong kinikim-kim na galit sa'yo, di makipag-reconcile ka. Alam mo mga kapatid, lahat tayo, simula sa akin, kailangan natin itong gawin. Minsan, baka araw-araw. Kasi we have frictions. Definitely, hindi naman lahat ng ating gusto ay gusto ng iba. O yung disgusto natin,
gusto ng iba. Paano yun? Diba? We feel slighted, we feel bad. Therefore, what we have to do is humble ourselves. Para sa ganon, we live a life of peace. Yan. Segue tayo sa piyesa natin. Sila Barnabas, no? Na companion of Paul. Nung nalaman ng mga apostol na nasa Jerusalem, na dumadami ang mga naniniwala sa Panginoon. Sa isang lugar, pinapunta nila si Barnabas. You know, sabi dito, in those days, a great number who believed turned to the Lord. And that is in Antioch. And so, the news that reached the ears of the church in Jerusalem, they sent Barnabas to go to Antioch. Kasi nga, kailangan nila ng support in their faith. Hindi lang po kailangan maging binyagan eh. Lalo na tayo po, no? Na binibinyagan tayo ng batang-bata, infant, 1 month after, 3 months after. Anong kinalaman natin sa religion natin? Unless pinapractice sa bahay. Panahon nila Barnabas and Paul, binibigyan ng isang tao kasi adult na siya. So, nabigyan na siya ng katekismo, ang tawag doon ay catechumenate, and alam na niya, aral na siya, at tinanggap niya personally, freely, ang kanyang pananampalataya. And yet, nakalagay dito, though they have been baptized, they sent Barnabas to take care of the growth, the maturation, the development of the faith. Ang ganda po, ang ginawa po ni Barnabas sa Antioch when he saw the grace of God, he was so happy that he encouraged them to remain faithful to the Lord in firmness of heart. So nakita niya totoo, lumalapit ang mga taon to sa parang paghahari, sa impluensya ng Diyos sa kanilang buhay. Parang ang utos ng Diyos ay kanilang gustong-gusto kasi nakita nila ang kabutihan ng Diyos sa kanila at nakabubuti sa buhay nila. They started to, pero sabi niya, please remain faithful in firmness of heart. And sabi dito, he did this because he was a good man. And what is his goodness? Galing po ito by the fact that he was filled with the Holy Spirit and faith. So ito po Barnabas, endowed with faith, filled with the Spirit, can perceive the way of God, can see how God operates in the lives of others. Without that Spirit, without that pananampalataya sa Panginoon po, hindi po tayo sensitive dyan. Kasi many times po, you know what we perceive? Yung nakakabuti sa atin. Yung masarap, madali. Di ba? Pero napiperceive ba natin kung masarap at madali sa iba? Nakikita ba natin mabuti rin sa iba o mabuti lang para sa atin? A man of faith, filled with the Spirit, sees the good in others. But then he comes to encourage, to remain faithful, and to grow in that faith by firmness of heart. Tapos, he went to Tarsus, where there was Saul. Nakaka-convert lang si Paul. At siya nagdala kay Paul sa Antioch. So ito si Paul, pinapatay, kinikilabos ang mga dating Kristiyano na siguro si Barnabas knew them personally. Mga kaibigan niya. Kinuha ni Paul, nilagay sa isang kulungan. And yet when he heard that Paul got converted, nagbagong buhay, he was the one himself who sought for Paul and brought him to the community where he was sent to be able to follow up the faith of Paul. And could you imagine? Si Paul became even a greater apostle than Barnabas. Tapos,
Alam nyo kung ano nangyari doon? Ang mga tao ng Antioch, sabi nila, hindi sila followers of Jesus of Nazareth. Ang tawag sa kanila dati, Nazarene, the Nazarenes, mga Nazareno. Kasi they were following Jesus of Nazareth. Ngayon, they were talking about them as Kristiyano. They are following the way of Jesus who is the Messiah, the Christ. Ganun po tayo. Paano naging tawag sa kanila ng mga madla na nakapaligid na hindi naman Kristiyano, hindi naman naniniwala sa Diyos? Paano nabansagan sila na Kristiyano? Sabi dito, by their love for one another, by their support for each other. Iba sila eh. Iba sila. Parang si Kristo. Kristo, yan. Yan po ibig sabihin na Kristiyano. Imagine the word was coined not by the apostles, not by Peter. It was coined by people who did not even believe in Jesus Christ. But they called them those who were the followers of the Christ. Tapos, they started to fast, to pray, and the Spirit came and told the group of disciples and apostles in Antioch, kasama po si Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, no? A close friend of Herod the Tetrarch. Now, while they were praying and fasting, the Spirit came at sabi dito, set apart for me Barnabas and Saul. There will be the work that I have assigned to them. And so, completing their fasting and prayer, the disciples in Antioch laid their hands, made them leaders, elders. Sila na po ngayon ang mamumuno ng iba't ibang mga komunidad ng mga nananampalataya kay Jesus. Brothers and sisters, ang ganda po na responsorial psalm. The Lord has made known His salvation. Ipinaalam ng Diyos ano ba ang kaligtasan, ang daan tungo sa kaligtasan. Ano po ang daan? Una, pagsasama, pagmamahalan. And part of this is pagtuturingan na kapatid tayo, kaya kahit minsan nagkakaaway-away tayo, hindi tayo mananatili sa galit. Normal po yung mag-away eh. Pero iba po yung magkimkim at manatiling galit habang buhay. So the way of salvation, to know our salvation, number one is the true love for one another. Tama po yung verse before the gospel. I give you a new commandment, you love one another as I have loved. Kasi ganun tayo minahal ni Jesus. Ang pangalawa po, hindi lang po pwede ang magmahalan tayo. We have to move out of our circles of concern. We must enlarge to a circle of influence. And mismo na ang Espiritu ang nagsabi, please, yung ginawa ni Barnabas, hinanap si Saul. Ngayon, Saul and Barnabas, I proclaim that you will be set apart and sent to do the mission wherever Jesus would want to send you. Ano, di ba? Inside, community, communion, love. Yan ang pamilya po eh, inside. Ang pamilya po dapat magmahalan. Pero ang pamilya dapat rin lumabas. Dapat maka-impluensya ng iba sa kanilang circle of concern. That is Christianity. Yan po ang pagiging Kristiyano. And so you might want to ask, okay na ba kami sa pamilya? Okay ba kami? We're never perfect. Therefore, we have to always perfect. We have always to be in the progress. Sabi nga nila, work in progress po. Itong love for one another. But then that will become our witnessing for the others.
So, ang tanong din naman is, nagiging testigo ba kami? Saksi ba ang aming buhay? At sa pamagitan ng salita, sinasabi namin bakit kami ganito nabubuhay. Hindi po to advertisement kasi hindi ko po project to. Pero every Monday po, we have this possibility of being engaged with you in a discussion about family and life. Ito po yung 52-week project until we celebrate the 500th anniversary of our Catholic faith in April 14, 2021. Na pag-isip-isipan po na kung maaari, paghandaan na natin even 10 months to go itong tinatawag nating 500th anniversary of our faith, of the gift of our faith. Kasi our desire is to pass it on. So yun po, we celebrate kasi Katoliko tayo. Pero it's not enough. Yung hindi pa po Katoliko o hindi pa nabubuhay Katoliko, lalo na sa ating mag-anak, lalo na mga kabataan, they were not born Catholic in the sense that they live and practice Catholicity. Diba? Lahat naman ng bata, swapang, sorry. Lahat po, pinanganak, swapang. Palaging ganin, parik kanya. Diba? Tinan mo isang bata. Pag binigyan mo na ng isang laruan, kanya na. Ayaw na niyang bitawan. Ang hirap po bitawan ng bata. Ang kanya. He must learn to share. He must learn na magpahirap. So similarly po, we need to continue with this capacity to share the faith.